narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Tulad mo ay aking makilala. Para sa pagpapatuloy ng ating love story ay nasa tabing dagat nga si Kalingap Edu at Viancy dahil kakagaling lamang nila sa bahay nila Ate Viancy. Doon sila nagbukas ng gift na binigay ng dalaga para sa kanya. At ito nga ay naglalaman ng napakaraming mga bagay na magagamit niya sa araw-araw din. Binigyan siya ni Ate Viancy ng isang Crocs, meron pang mga teddy bear na couple daw sila, maraming mga letter at marami silang mga picture doon at iba pang mga bagay. Kaya naman talagang na-touch si Kalingap Edu sa mga ginawa ni Ate Viancy dahil hindi naman daw siya pangkaraniwan na gano'n ang ginagawa dahil dati ay hindi siya nagre-regalo kay Kalingap Edu. Ngayon ay nagre-regalo na talaga siya. Naging ako, masungit itong mga nakarang araw sa'yo. Siguro, napansin mo rin. Ano? Ba't mo ko tinatawalan? Bakit? Seryoso nga. Hindi niya na po kailangan mag-sorry. Ha? Hindi niya na po kailangan. Hindi man po. Hindi kailangan. Hindi man po yung sa akin Ano? Hindi man po yung malaking kasalanan. Hindi malaking kasalanan. Siyempre, sa akin mahalaga yun. Siyempre. Mamaya maging cause pa yun ng kung anong maging cause ng mas malaking awayan, di ba? At least. Sa kanilang pag-uusap ay humingi ng tawad si Kalingap Edu. Hinawakan niya ang kamay ni Ate Viancy at nag-explain at humingi ng tawad para sa kanyang mga nagawa dahil nitong mga nakaraang araw daw ay talagang medyo napapansin niya rin sa kanyang sarili na medyo masungit nga siya at hindi pinapansin masyado si Ate Viancy. Naintindihan naman iyon ni Ate Viancy dahil nga medyo busy din si Kalingap Edu sa trabaho at mga ini-scout niya. Tapos tumagdag pa daw kasi yung parang issue na umaaligid kay Ate Viancy ang isang lalaki doon sa Cebu trip nila. Yan ay makikita nyo din sa ating nakaraang video. Kaya naman naghingi talaga siya ng sorry kay Ate Viancy dahil hindi naman yun kasalanan ni Ate Viancy. At si Ate Viancy naman ay makikita natin na talagang mapag-unawa. Ano? Ba't mo ko tinatawalan? Bakit? Seryoso nga. Hindi niya na po kailangan mag-sorry. Ha? Hindi niya na po kailangan. Hindi man po. Hindi kailangan. Hindi man po yung sa akin Ano? Hindi man po yung malaking kasalanan. Hindi malaking kasalanan. Siyempre, sa akin mahalaga yun. Siyempre. Mamaya maging cause pa yun ng kung anong maging cause ng mas malaking awayan, di ba? At least na lang, at least inayos na. Nabawi ako sa'yo. Nabawi ko, bibigay. Nakakatuwa pala si Kalingap Edu dahil ganyan siyang klase ng isang lalaki. Siya yung klase ng tao na ayaw na may kaaway, kaya naman talagang inassure niya muna si Ate Viancy, humingi ng tawad sa kanyang mga nagawa at talagang pinag-uusapan yung mga bagay-bagay na pwedeng makasakit sa kanilang dalawa at yung mga gusto din nila sa isa't isa. Para naman daw ang mga bagay na kanilang napag-aawayan o napagtatampuhan ay hindi na talaga lumaki. Nakakatuwa naman dahil ang ganitong lalaki ay marunong talaga magdala ng isang relasyon. Kaya naman baka
ma-turn on sa kanya si Ate Fiancee at siguro sagutin na siya. Pero hindi pa naman yun mangyayari dahil sabi naman ni Ate Fiancee na hindi pa daw siya pwede ngayon at depende daw yun sa kanyang mga magulang kung ito ay talagang papayagan siya. Ang pira. Bondo ko. Bondo. Ang buhay ko. Tingin ko, bukas makakailingan rin ito eh. Maalis din tayo bukas. Oo nga. Bakit po kasama kayo? Kutsi kayong gagamitin mo, boy. Anong problema mo? Hindi naman. Ano? Ayos lang. Marap? Ayos lang. Ayos lang. So ayun mga kalingap at yan kumustahin mo natin si Biancy dito sa kanila at matagal din natin hindi na kamusta sila. Kumusta kayo Biancy dito? Kasama ng iyong family mo. Okay na okay po Kuya Rab. So ayun mga kalingap. Nakakatuwa naman dahil bati na si Kalingap Edu at Ate Fiancee. Babalik na ulit sila sa kanilang dating gawin na medyo sweet na nga at kahit naman hindi pa sila ay talagang wala naman silang pinag-aawayan. Sana ay magtuloy-tuloy na nga ang ganito. At sa kabilang banda naman ay bumalik na si Ate Fiancee sa kanilang bahay dahil kakausapin na nga siya ni Kalingap Rab. Napakarami daw ng mga mangyayari sa kanilang bahay at sana magtuloy-tuloy na itong mga sponsors para matapos na din ng kanilang bahay. Binigyan din siya ni Kalingap Rab ng 5,000 pesos para sa kanyang talent fee sa araw na yon. Nakakatuwa dahil medyo madami-dami na talagang nagpapaabot kay Ate Fiancee ng mga tulong at malapit nang mabuo ang kanyang bahay. Leo D, kasi yung may naka-ready na agad pa-birthday Sir Leo D, malapit ng birthday ni Biancy, September 12. Biancy, kumusta? Ano yung masasabi mo doon? Malapit na yung birthday mo. Ano yung inaasahan mo na mangyari? Ha? Anong gusto mo mangyari? May pasok po kami. May pasok ka? Pero anong gusto mo mangyari sa birthday mo? Mapasok po ako lang. Mapasok ka? Opo. Okay. So ito Biancy, may bibigyan ako sa'yo. Pang-allowance mo, ito ay mula sa ating channel na Kalingap Rab. Ito Biancy. At alam kong kailangan mo rin to sa family mo, lalo tandaan mong kapatid, di ba? Kumusta din naman kayo kinakapos sa panggastusin sa araw-araw? Hindi naman. Nakuha na lang po ako dun Sa savings mo. Galing. Ito, pandagdag mo na sa mga gastusin niyo. Kuya Rab. So, thank you rin, Biancy, kasi napakabait. Napakagalante talaga ng mga sponsors ni Ate Fiancee. Biruin mo kahit matagal pa ang kanyang birthday ay talagang may nag-sponsor na sa kanya ng mga panghanda niya. May nag-sponsor sa kanya ng 4 na baboy na lechon, kaya naman nakaka-excite kung ano ba talaga ang mangyayari sa birthday ni Ate Fiancee. Panigurado na babahan na naman ng blessings sa kanila dahil marami ang mga supporters ni Ate Fiancee na nagpapaabot sa kanya ng mga tulong. Sana ay maging successful ang birthday ni Ate Fiancee. Kahit naman gano'n na marami nagpapaabot sa kanya ng tulong ay talagang pinagpapasalamatan niya ito kahit sobra-sobra na ito para sa kanya. Nakakatuwa bigyan ng ganitong mga tao dahil na-appreciate talaga nila ang bawat tulong. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Fiancee, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yan lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Fiancee. Hanggang sa muli. Bye! Ngayon'y abot kamay na kita, mahal.